gabi, narito si Ginoong Gerald Guerrela para hingiin natin ang kanyang opinyon ukol sa usaping ng wika. Magandang gabi po sa inyo. Ito ang aking unang katanungan sa iyo, Ginoo. Bakit kailangan natin palawakin ng ating kalaman tungkol sa wika? Sa aking opinion, mas kailangan nating palawakin ang pag-aaral ng wika dahil hindi lang naman nag-iisang wika ang nandito sa ating bansa dahil meron tayong iba't ibang wika at saka hindi na naman palaging isang tao ikaw lang ang ibig sabihin na parang hindi lang ikaw yung isang tao na nandito sa atin na marami kang mga kasalamuhan kung saan-saan, kung saan lugar na hindi mo alam yung mga dialekto o mga iniimik nila na tungkol sa wika kaya mas talagang kailangan mong pag-aralan ng maayos. Yung bawat detalye ng wika, kailangan mong itong malaman para mas maayos kang makapagbigay o makapag-usap o makapagbigay ng maayos na pakikipag-komunikasyon sa mga taong gusto mo. Bilang estudyante, bakit kailangan pa natin pag-aralan pa ang wika kung ginagamit naman natin ito sa pang-araw-araw na komunikasyon? Para naman sa iyong katanungan na yan, para sa akin bilang estudyante na nag-aaral din ngayon, mas kailangan nating pag-aralan ng maayos ang wika dahil meron kasing mga tao na pag nakikipag-usap tayo o umiimik tayo ng wika na meron dating sa kanila na masama yun. Pero para sa iyo, ayos lang yun kasi yung wika na yun, pag iniimik mo, parang masama o parang masama yung pagbanggit mo na parang alam mo sa sarili mo okay sa'yo. Pero sa iba na nakakausap mo, masama sa kanila yun. Kaya kailangan mong pag-aralan ng maayos ang pag-imik ng mga tamang pagbanggit ng wika. Yun lang. Yung palagay, bakit mas madami ang nakakapagsalita ng wikang Pilipino kaysa sa ibang lingwahe? Para sa akin, sa katanungan mo yan, pagsasalita ng Tagalog, kaya mas marami ang nakakaalam sa atin nun, o yung wikang Pilipino dahil ito ang ating wikang pambansa. Saka itong karamihan sa mga tao dito sa Pilipinas, dito na tayo lumaki. Parang dito na ang kinalakihan natin salita ay yung wikang Tagalog. Saka itong wikang Tagalog pati ay ito ang una natin pinag-aaralan ng maayos. Kahit simula ng mga bata pa tayo, tinuturo ng magulang natin. Saka bago tayo mag-aral o matuto ng English, dito muna tayo kailangan magsanay ng maayos sa pagsasalita ng wikang Tagalog. Sa panahon ngayon, paano may mapakita ang halaga ng wika? Bali, sa panahon natin ngayon, masasabi ko na para mabigyan natin ng paggalang sa wika natin ngayon, sa simpleng paggamit na lang nito. Kasi marami sa ating mga kabataan ngayon na binabasta-basta na lang o binabago yung mga wikang ginagamit nila na Balbal ka lang. mga gano'n na hindi naman dapat kasi wika natin yun, wikang pambansa natin na dapat natin igalang. Kahit sa simpleng paggamit na lang o pagsasalita ng maayos na dapat huwag na nating baguhin o itama na lang natin. Kasi sa iba o sa mga ibang bansa na pag naririnig nila yun, akala nila maganda na ginagaya na rin nila na hindi naman dapat. Yun lang para sa akin. Paano makakatulong ang wikang pambansa sa iyo bilang isang mag-aaral? Paano makakatulong ang wikang pambansa sa aking pag-aaral o sa aking bilang estudyante? Mahalaga ito. Makakatulong ito sa akin dahil sa pang-araw-araw na pagpasok ko sa eskwelahan, ito ang palagi ko naririnig ang ating wikang pambansa. Saka dito ko mas naiintindihan ang mga itinuturo sa akin. Saka sa halip sa araw-araw na rin na pagpunta ko sa school, mas mataas pa yung nagiging pag-aralan o mga napapag-aralan ko sa wika dahil ito nga yung palagi namin ginagamit. Saka ito yung mga sinasabi rin sa akin ng sa mga guro ko na ang paggamit ng wika ay talagang napakamahalaga. Sa iyong palagay, bakit maraming lengguwahe ang nabuo sa ating bansa? Siguro para din sa ganyang katanungan, kaya maraming nabuong mga lingwahe sa ating bansa kasi sa sobrang dami rin nating mga isla o mga lugar dito sa Pilipinas. Kaya gano'n na nangyari kasi meron siguro nung unang panahon ng mga nagpauso hindi naman sa nagpauso, parang mga taong mga nagbigay o nagpasimula ng mga ganong salita. Kasi nangyari na rin yun dati nung unang panahon yung sinakop tayo ng mga
mga Espanyol na sabi raw na kaya daw mga Pilipino ay madaling nasakop nun kasi wala tayong pagkakaisa. Gawa nga ng sobrang dami nating mga dialekto o mga wika na iba-ibang katulad ng mga Cebuano, mga taga Bisaya, Bicolano, ay mahirap o hindi tayo masyado nagkaintindihan. Kaya ganun na nangyayari, madali tayo napapaniwala ng mga taga-ibang bansa nung tayo'y sinakop. Yun lang naman. Sa tingin mo, anong pinakaharap na problema ng wikang Pilipino sa ating lipunan? Ah, para sa akin, kalimitang kinakaharap nila ngayon ay yung dahil nga sa sobrang pagtagal ng panahon ay marami ang mga kabataan na talagang nawawala na or parang hindi na talaga ginagamit yung purong salita o yung purong Tagalog kasi nga mas pinapagtuunan na yung mga makabagong salita o yung mga bagong salita ngayon na na parang ang wika natin ngayon na imbis na ikaw gamitin nila na parang nawawala yung loob nila doon so na parang binabasta-basta na lang nila na halimbawa nga may subject silang gano'n na sa halimbawa nag-aaral sila parang imbis na pagtuunan nila ng pansin na binabasta-basta na lang nila kasi ay Tagalog naman yan, ganyan-ganyan madali lang yan, kaya-kaya kong gawin yan na parang pinapag-aralan na lang nila na parang gusto lang na ano lang na parang kasama lang sa pinapag-aralan nila na subject lang na lang parang gano'n. Pero hindi nila isinasa puso na pag nag-aaral ka ng ganito na sarili dapat natin, dapat pagtuunan mo na hindi lang yung basta kaya kailangan mo lang siyang pag-aralan gawa ng subject nyo nga gano'n. Kailangan pag-aralan mo siya na dapat nasa puso mo rin gano'n. Nakakatulong ba o nagiging hadlang yung paggamit ng wikang Pilipino? Hindi kasi mas natutulungan nga ako nito kasi nga sinabi ko na nga kanina doon sa mga iba mong tanong na ang wikang Pilipino nga ay pasya pang araw-araw kong ginagamit yan kasi imbis na hindi naman kasi maganda rin gamitin ng wikang English pero sa wikang Tagalog mas ma-express mo ng maayos yung mga gusto mo sabihin sa mga nakakausap mo araw-araw kasi halimbawa na lang pag nasa bahay ka. Kasi kalimitan naman, ganun ang ginagamit nyo. Sa school naman, meron lang kayong ibang mga ilang-ilang subject na talagang mas kailangan mong gamitan ng wikang English. Pero pag sinabi mo na talaga naman sa totoong buhay, pag talagang nasa inyo ka o nasa comfort zone mo, yung parang loob ng bahay nyo, na doon mo makikita or doon mo mararanasan na talagang mas mararamdaman mo na parang doon mo palagi nagagamit yung wikang Tagalog o yung pagsasalita ng Tagalog. Ano may bigyan mo kaya upang maitaguyod ang wikang Pilipino? Para sa akin para sa akin bilang estudyante na may ko bilang may taguyod ang wika natin o ang wikang Tagalog ay bigyan ito ng pansin ng mga teacher o yung mga kabataan natin dahil meron ngayon na ako nababalitaan na naging issue na parang gusto nilang alisin yung subject na Pilipino or kasi dun sa subject na Pilipino yung parang pag-aralan yung wika natin kasi dun sa part na yun parang naiisip ko na dun pa lang na parang nawawalan na sila ng gana na bigyan ng pansin o maayos na bigyan ng katunga no. Gano'n ka kabay sa magsalita ng wikang Pilipino at paano mo ito na ipagyabong? Para naman dun sa katanungan nila, hindi ko naman masasabi na bihasa ako sa pagsasalita ng wikang Tagalog dahil minsan talaga napapamali din ako ng imik sa doon naman sa pagkakamali na yun na inaalam ko naman kung ano yung pagkakamali ko saka pinapag-aralan ko ito ng maayos. Doon naman sa napagyabong, siguro sa tagal na rin ng panahon, simula nung elementary ako hanggang sa naging high school hanggang sa ngayon, college na ako, napag-aralan ko na ito ng maayos, sa dami-dami na rin naman siguro. Hindi naman sa napag-aralan ng maayos kasi nga sabi ko kanina, nagkakamali din ako kasi wala naman taong hindi nagkakamali lalo na sa pagkasalita ng wikang Tagalog. Kahit sabihin na natin simula pagkabata natin, naririnig na natin yung wikang Tagalog. Hindi mo pa rin may iwasan na magkamali na sa mga sabi ko nga kanina na yung parang pagkasalita ng mga lingwahe dahil ang wikang Tagalog kahit yan mahirap sabihin na natin mahirap madali siya kasi nga
Tagalog. Ginagamit natin sa Ginagamit natin sa pang-araw-araw. Pero hindi siya yung klase ng wika na basta-basta. Na kasi kailangan mo tong kasi nga halimbawa pag nag-uusap ka o nakikipag-usap ka, kailangan makapag-bato o makapag-imik ka ng mga maayos na salita. Kasi pag ito nagkamali, iba ang dating sa kanya, pero maayos ang dating sa'yo. Parang kaparehas lang din nung mga unang naitanong mo sa akin. Ganun lang. Maraming salamat, Ginoong Jeron, ukol sa pagbibigay ng panayam tungkol sa usapin ng wika. Maraming salamat din naman at ako ang ngayon napili para mabigyan ng paliwanag ang mga tanong mo.